natin ang mga mahalagang talakayan. Bakit ba dapat na maging matuwid ang isang tao o ang isang kapatid? Sa daigdig o lalong-lalo na kung ano nasa ating isip at nasa ating puso, yun ang ating magiging way of life. At ang ating way of life ay mag-result into action. Bunga ng ating mga gawain. Magsimula po tayo sa ating banal na gampanin. Awitin po natin yung page 36, Mayamang Pulubi. Mabuhay sa mundo'y puno ng hiwaga, magpapakayaman siyang naging lukha. Isipin, ito'y talitaga na hindi mataro ng kapalalo. Diwa, halaga ng buhay, isa haba o isipin, o kaya'y sa dami ng lingkod pila at sa laki, kaya man ang natitipon sa walay uuwi. Nagdalak ang dulot nito'y parang ulan na makawi. Mayamang pulubi, gayon ang kapala, nagbibigis na gutumin ang kanyang kaluluwa. Tungkulin sa Diyos ay di alinlangan, malabong pananaw ay bulaga. Halaga ng buhay, isa haba o iksi, o kaya'y sa dami ng bintot, pilak at salapi, kaya man ang natitipoy sa walari mauuwi. Nagalak ang dulot nito'y parang ulan na babawi. Sapagkat sinasabi, ako ay mayaman at nagkamit ng kayaman, at hindi nangangailangan ng ano, at hindi mo nalalaman na ikaw ay ama, at maralita at dukha at bulag at uban. Halaga ng buhay, isa haba o iksi, o kaya'y sa dami ng lingkod, pilak at salapi, kaya man ang natitipoy sa walari mauuwi. Nagdalak ang dulot nito'y parang ulan na pabawi. Page 60. Karunungan, nasaan ka? Kaya
Katulad mo'y higit sa yamang natatago. Mayas at saganang ito. Saganang ito, tanging Diyos lamang ang nakakatanto. May pusong malinis, Kahit duka lamang, page 23. kahit ako ay isang halaman, kulang man sa at sa libutan, ngunit may puso marunong alam sa lahat ng utos ng may lang. Tanging ika'y ako sa aking buhay, ang maging
Ito ang tanging pag-asa ng tao. Maligtas sa darating. Tanging ligaya ko sa aking buhay ang magtiis dahil sa tuloy mahirapan. Di ko hintayin makapiling ko lang si Jesus ko mga kahirapan. Di ko hintayin makapiling ko lang si Jesus ko. Mga kapatid, tayo po sama-samang tumindig at tayo po ay mananalangin. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa hapon pong ito, dakilang Ama, narito po kaming ilan pong mga hamak at mga walang kabuluhan pong mga alipin. Sama-sama po kaming nakapanindigan sa iyong banal na harapan. Bagamat hindi po natitiklop ang aming mga tuhod, ay nangaypapa naman ang aming mga puso. Kumikilala at tumatanaw na malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan. Sinasamba at pinupuri ka ng bawat iya sa amin ang naaayon po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat Panginoon ng maraming sa dakilang mga bagay na walang sawang sa amin ay iyong ibinigay. Ang buhay at lakas at ang lahat ng mga bagay. Hininga ng aming mga buhay at ng lahat ng bagay na aming ikinabuhay. Ano pat sa lahat ng sandali ng aming buhay at pagkatao ay patuloy mo kaming ginabayan. At sa oras na ito, dakilang Ama, ay narito kami at taglay po namin ang buong pagkakataon upang muli kaming makaharap sa iyong dakilang harapan. At sa oras na ito, dakilang Diyos, ang lahat ng bagay pong ito ay aming ipinagpapasalamat sa iyo. At ang higit sa lahat, na di po namin malimot, salamat, amin pong alalahanin at kilalaning isang malaking utang na loob. Ang katotohanan, ang liwanag ng iyong mga katwiran na minsan pinapagliwanag sa aming mga buhay. Ikaw ay aming nakilala ay isang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na walang kamatayan. Ang Diyos na hari na walang hanggan, na siyang nagtatakda ng aming buhay at kamatayan. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na buhay, na lumikha ng langit at ng lupa at ng lahat ng mga bagay. Diyos na walang kapantay sa kapangyarihan at sa kadakilaan at sa iyong dakilang kapangyarihan ay nalikha kami at ginawa po kaming isang bayan na tinatawag sa iyong banal na pangalan. Sa bansang aming silangan, sa lupaing ito na aming kinaroroonan ay hinirang po kami at inariw po kaming iyong mga anak ng Diyos na buhay na siyang inilaan mo sa dakilang kapangakuan. Dakilang Ama, dahilan po sa kapalarang ito na naganap sa bawat isa sa amin, ay wala po kaming maaaring ibayad o itumbas sa iyong mayamang pag-ibig, kundi maliban na lamang po ang sa ganitong mga kaparaanan. Sa tuwing sasapit ang sandali at oras ng aming pananambahan ay magsama-sama na po kaming iyong mga anak. Babuklod ang aming mga puso't damdamin
ng banal na kaisipang nagmumula sa iyo, upang ikaw, dakilang Ama, ay pagsamasamahan naming purihin, dakilain, parangalang ka namin, at sambahin po namin ang iyong dakila at banal mo pong pangalan. Dakilang Ama, narito po ang bawat isa sa amin, hayag sa iyong dakilang paningin, kung sino-sino kami sa iyong dakilang harapan. Ang aming buhay at pagkatao, ang aming pag-iisip, ang mga bagay na naging bunga ng aming mga pamumuhay sa daigdig na ito, ang haka ng aming mga puso, ang aming mga karupukan at kahinaan. Adalas ay nasumpungan po kami sa mga bagay na di naging marangal at kasang-ayon ng iyong dakilang kalooban. Dakilang Ama, upang sa hapon pong ito ng aming pananambahan sa iyo, ay magkaroon po kami ng lalong higit na karapatan. Karapatan na lumuwalhati. Karapatan na sumambitla ng iyong marangal na pangalan, na po, dakilang Ama, ay paminsanan mong igawad sa bawat isa sa amin ang iyong banal na pagkapala, ang iyong bendisyon sa galilinis at sa pagkapatawad ng lahat ng aming managawang mga kasalanan. Dakilang Ama, italagaw po kami na kaharian ng mga saserdote. Italagaw po kami sa daigdig na ito at sa bansang ito, at pinili mo po kami sa bunton ng maraming kapwa namin nabubuhay sa ibabaw ng sanglibutan. Ang kapwa naming mga Pilipino na nakakalat sa paligid ng aming mga pamayanan. At yamang ikaw ang may sabi na sa bawat bansa, ikaw ay humihirang sa magitan ng iyong kapangyarihan, ay isasagawa mo ang iyong dakilang kaluwalhatian. Makaririnig ng tinig na mula sa iyong dakilang kapangyarihan ng mga bansa na sa pasimulay hindi ka kilala. Sapagkat mula sa di mo bayan ay tatawagin mo iyong bayan. Tatawagin mga anak ng Diyos sa buhay, nakikilala at magawagayway ng iyong dakilang kapangyarihan. Dakilang Ama, sa panguna po ng aming matandang kapatid, siyang talaga mo sa kapisanan ng bawat iya sa amin, sa magitan ng karapatan at katungkulan na nasalin sa kanyang kapangyarihan at kalagayan ng kapatid na Ruel Santiago, at lahat ng kanyang mga katulong sa gawain na nabubuklod sa banal na pagkakaisa nagmumula sa iyo, ng adhikain, ng hangarin, ay paunlarin ng kaisipan ng iyong mga anak, na ituro ng buong kalinisan at napangalagaan ng iyong mga lingkod sa bawat dako, sa mamagitan ng iyong mga hamak na kinakasangkapan, sa mamagitan ng mga bagong kaparaanan ng teknolohiya, na ang iyong salita ay nakararating maging sila man ay nasa malayong lupain, sila na iglesia sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga dakong pinananahanan, ay patuloy mo kaming buklurin ng isang pag-ibig at pananampalataya. Sapagkat ikaw ang makapangyarihang Diyos na gumagawa, ang Espiritu na iyong ipinangako ay walang hanggan at sumasa lahat at sumasa ibabaw sa lahat at nasa lahat ang presensya ng iyong dakilang kapangyarihan. At dakilang Ama, alalahayan na rin po sana kaming palagi sa aming mga kalagayan, sa magitan ng buklod ng pagkakaisa mula sa aming pangangasiwa ng iyong mga salita hanggang sa dako ng iyong mga anak, ay magkaisa kaming palagi na sumusunod sa lahat ng iyong mga palatuntunan. Sa kabila po ng mga suliranin ng panahon, sa kabila po ng problema ng daigdig na aming naranasan, kahirapan, karamdaman, digmaan, at ng iba't ibang mga kaguluhan na siyang nagbabago ng kilos at galaw ng bawat iya sa amin. Ngunit ang pananampalataya na siyang dahilan ng pagkatawag mo sa amin ay mananatili sa aming mga puso. Ano man ang kalagayan ng bawat iya sa amin, at sa hinaharapang panahon ng aming mga buhay at kapalaran, ay mananatili kaming mga alipin mo, na ang tanging kasiyahan at kaligayahan ay ang mag-aliw sa lahat ng iyong mga palatuntunan, ang manambahan sa iyong dakilang harapan. Dakilang Diyos, ikaw ang makapangyarihan sa lahat, na naghahawak ng aming buhay at kapalaran. Palakasin mo po ang aming mga kalooban. Bigyan mo po kami ng isang pusong tapat na handang umunawa at ibilala ng lahat ng iyong mga palatuntunan. Ilayo po kami sa mga tukso at sa mga panganib na maaaring
magbagsak ng aming mga pananampalataya. Mga bagay na kapipinsala ng aming mga lumang katawan ay ilayo po kami sa gayong kapalaran. Unigit sa lahat ay panatilihin mo po kami na mananatili sa amin ang init at alab ng aming banal na pananampalataya at pagkakilala sa iyong dakilang kapangyarihan upang dito po sa silong ng langit ay hindi mawawala ang mga labi ng mga lalakit na baing pupuri mula sa dako ng katandaan at hanggang sa dako ng kabataan ay magkakaisa kami na alalahanin namin na minsan sa aming mga buhay, sa aming kapalaran at kalagayan ng aming pagkatao sa daigdig na ito, yamang naliwanagan ng mata ng aming mga puso ang dakilang kapangyarihan ng iyong pagliligtas. Sa dako paroon ng aming kapalaran ay maghihintay kami ng isang bagong langit, isang bagong lupa. Hayang banal ay malulubos ang aming kagalakan sapagkat pamamanahan na po kami ng iyong pangakong buhay na walang hanggan. Dakilang Ama, tulungan na rin po sana ang iyong mga alipin na nagtataglay ng mabigat na karamdaman. Ang karamdaman na nagpapahina ng aming katawan, na nagresulta ng paghina ng kaisipan at ng lakas ng aming mga kalagayan. Ngunit, nung dumating man ang mga bagay nito sa buhay ng iyong mga anak, ay panatilihin pong palakasin ang kanilang mga kalooban. Mula po sa aming kapatid na Los Liminda Santiago, mula po kay kapatid na Loyola Mangguba, kapatid na Richilda Mendoza, at iba naming mga kapatid sa ganitong kalagayan, at ang aming mga kapatid na may mga kaedaran na sa buhay, na nagtatagli ng kalungkutan, ng pangungulila, ng pagkasipayo, ng mga tiisin at pagluha. Ngunit sa pamagitan ng iyong mapagpalang kamay, ay patuloy kaming aaliwin ng iyong mga salita, na ang buhay at kalakasan ay nagmumula sa iyo. Ikaw din na nagbibigay nito at ikaw din na mag-aalis nito. Ngunit ang tangi namin pakiusap, dakilang Ama, ay dagdagan mo na po sana ng may ligayang kaarawan ng iyong mga lingkod. At upang ang panahon at buhay na aming ilalagi ay amin ang pong magamit sa paglilingkod, sa paghanap ng kaluwalhatian, magbibigay kapurihan ng iyong maluwalhating pangalan, at sa aming pagsisikap na maibagayway namin ang liwanag ng iyong mga salita, ang iyong mga katotohanan, ang iyong dakilang kapurihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Amen. Dakilang Ama, ikaw ang Diyos na dakila, at sa iyong kapangyarihan nakasalalay ang buhay at kapalaran ng iyong mga anak. Tulungan mo na po sana kami ng iyong kanang-kanang kamay ng pagkapala. Lubusin mo na po sana sa amin ang iyong mga kagandahang loob. Dito na po sana pagwawakasin ang aming mga hirap na buhay. Kung sa daigdig mong ito'y nakararanas kami ng mga kalungkutan at mga kapighatian, at ng iba't ibang mga pagsubok ng buhay na maaari naming maranasan. Ikaw naman ang may sabi ng lahat ng iti aming malalampasan, sapagkat lahat ay aming magagawa, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa amin. Ikaw ang Diyos ang tutulong sa amin. Ikaw ang matibay na muog na sa aligan ng aming pagtitiwala at pag-asa. Sapagkat mula po sa iyong dakilang luklukan ay sinasabog mo ang maraming pagkapala. At sa oras na ito, dakilang Diyos, kayo na rin po sana, alalahay na rin ang lahat ng iyong mga anak na nasa malayong lupain, sa mga lingkod mong nasa dakon ng kabataan, sa kanilang tahanang pinangasiwaan ng kanilang mga magulang, ay ililigtas po sila sa tukso at daya ng sanglibutan. At umaasa kami, dakilang Ama, sa oras na ito ng aming pag-aaral, ang salita ng buhay ay magpapatuloy na magbibigay sa amin ng pag-asa sa buhay na ito, sa lahat sa buhay na darating. At sa tuwing aming lalasapin ang salita na magmumula sa iyong dakilang kapangyarihan, sa pamamagitan ng habang mong kinakasangkapan, ay hindi lamang po namin inaalala ang kahalagahan ng kamatayan ng aming Panginoong Hesus, kundi naman patuloy naming ang bawat iya sa amin ay nabubuklod ng damdamin, naghihintay sa kanyang dakilang pagbabalik, sapagkat sa araw ng kanyang pagbabalik ay magbabago ang lahat ng bagay. Sasagawa mo na ang iyong dakilang kapangyarihan ng iyong kalakasan. Ang buhay nito na may kamatayan ay mapalitan ng walang kamatayan, at ang katawang ito na may kasiraan ay mapalitan ng walang kasiraan. Sa isang bagong kalagayan ay magkakasama-kasama kami mag-aaharing kasama ng aming Panginoon.
Patuloy mong lulukuban ng iyong dakilang liwanag, ng iyong kaluwalhati ang nagmumula sa iyong dakilang kapangyarihan. At umaasa kami, dakilang Ama. Nalibhasay mga tao po kami nabubuhay sa maraming pangangailangan. Ay dagdagan na po sanang ipagkakaloob sa bawat iya sa amin ang pangailangan ng iyong mga anak. Lahat ang hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kapatuloy po tayo sa ating malalagampanin sa mga sandali pong ito at ang paksa po ng ating tatalakayin ay may ganitong pahayag. Ngayon po ay huling linggo ng buwan ng Nobyembre. Sa isang buwan po, Disyembre na. Tapos na ang taon. Muli naman tayo haharap sa isang panibagong yugto ng panahon ng pagbabago. At kung paano man po ang mga patakarang ibaba ng ating tagapangasiwang mga ngaral, kapag Norbel D. Santiago at ang lupon ng bubuo ng pangasiwa ng IDBCJ, lalaman po natin ang kalatas o magiging paabot sa ating lahat. Ngunit ako'y naniniwala na ang lahat ng bagay ay may gagawa natin sa kaayusan at may buong karapatan ng ating pananampalataya. At ang ating mga kapatid, sa pagkakataon po ito ay narito rin po sila naghahain ng pasalamat. Ang pasalamat ng kapatid na Lexter Formon, ang pasalamat ng ating mga kapatid na sina Loyola Manggubat. Di ka ba Lexter po, nasa Dubai pa rin sila? O nakauwi na ba? Nasa Dubai pa rin kasi hindi pa nakakauwi. Pwede na raw po umuwi, pero maka-quarantine po kayo ng 15 days. Sila si Silvina parang gusto umuwi, pero maka-quarantine sila ng 15 days. Pero quarantine mo dito, wala rin. Parang binakasyon mo lang doon sa quarantine facility. Kaya pa man, ang ating mga kapatid po sa Dubai, sina kapatid na Lexter Formon, salamat dahil po sa patuloy na paggabay at mga kabutihang loob ng Diyos na buhay. Si Kapatid Loyola Manggubat, pasalamat sa paggaling sa karamdaman at sa mga pagkapala ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang ating kapatid na Lisette Cebu, pagsapit na kanyang 27 taong kaarawan, mga pagkapala at sa pagkakaloob ng maayos na hanap buhay. At ang ating kapatid na Ruben Cebu Jr., naghahandog ng pasalamat dahilan sa pagsapit ng kaarawan, sa mga pagkapala na natamo, kaya hindi sa patuloy na pagliligtas sa paggabay ng Diyos. At si kapatid na Leslie Austria, dahil po sa pagsapit din ng kanyang kaarawan. Mga kapatid, ang pangasiwa ng kabangalan ay mabati sa inyong lahat ng maligayang pasalamat sa iba't ibang kadahilanan ng hindi pasalamat. Ang iba sa kanila ay may kaarawan, kanilang kaarawan, at ang iba po ay mga pagkapala ng Diyos dahil sa paggaling ng karamdaman. Sa atin pong paghahanap ng pangbuhay, sa paghahanap buhay ng mga kaanib sa loob ng iglesia na sa buhay, ay minsan hindi mawawala sa ating isipan na sumagi ang isang pangarap, ang isang pag-iisip, ang isang damdamin na gusto ko ring yumaman. Sino po dito ang gustong yumaman? Sapagkat ang pagyaman ay isa na naiisip yan ng bawat iya sa atin. Naghahanap buhay ka, nagsisikap ka, nagtatrabaho ka, nag-a-abroad ka, nagninegosyo ka, nagtitinda ka, nag-o-online ka. Iba't ibang pag-iisip na para mabuhay. Pero minsan ay naisip din natin na ang ating buhay ay maging maunlad, maginhawa, at in the end of the day, ay naisip din natin makisabay o matulad sa iba na may mariwasang pamumuhay. Mga kapatid, sa Biblia po ay may mga taong pinayaman ng Diyos. Mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Job, kay David. Maging sa panahon ng ating Panginoon Kristo ay mayroong mga kaanib na mayayaman tulad ni Zacchaeus o ni Zaccheo na isang tax collector, na tulad ni Joseph ng Arimathea na dahil sa pagmamahal niya sa ating Panginoon, hindi pa namamatay ang ating Panginoon, ibinili niya ng dakong libingan sapagkat ay iniwala siya na mamamatay ang ating Panginoon. At tulad nila Mary Magdalene, nila Juana na asawa ni Chusa, nakatiwala ni Herodes
at ni Susana. Bagamat sinasabing hindi naman tiyak na sila'y mayaman, pero meron po silang mga tinatangkilik na ipinagkaloob para suportahan ang pangangasiwa ng ating Panginoong Hesukristo. Si Cornelius Centurion, na pulutong na Italyano na may mga taong pinangasiwaan. Si Pilemon, na isa sa mga ngaral ng Diyos, na may mga alilang pag-aari, na ang isa nga sa kanyang alila ay nagangalang Onesimo, na doon kinuha po yung isang barong Tagalog na ginagamit ng mga nagsusot dito ng mga empleyado na Onesimus dahil po kay Pilemon. Mga tuwid, ang pagiging mayaman ay isang kalagayan na maaaring dumating sa buhay ng isang tao. Hindi ko yumaman ng isang kapatid ay masabing siya'y masama. O hindi ang ibig sabihin kung yumaman ng isang masama ay masabing siya ay ligtas. Kundi sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay ating malalaman. Sa isang mahalagang paksa ay may ganitong pahayag at inyong pakinggan ang uri ng taong mayaman na hindi makapapasok sa kaharian ng langit na binabanggit ni Kristo sa Mateo 19:24. Mateo 19:24. Muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayo kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Taong mayaman. Sino po dito ang mayaman? Paano masabi na ako'y mayaman? Paano sinusukat ang kayamanan ng isang tao? Minsan po, pag ang tao nagkaroon ng milyonaryo na. Hindi po totoo na isang tao nagkaroon ng milyon ay mayaman na. Bakit? Sapagkat pag ikaw ay bumili ng isang sasakyan na gagamitin mo sa hanap buhay, ang halaga sa Toyota, 1 million. Sasakyan pa lang yun, gagasolina mo. Paano masabing ikaw ay mayaman? Cost of living, magkapaaral ka sa Far Eastern University, sa business school, ang tuition fee, 90,000 pag sa Makati. Hindi sa loob ng 4 na taon. Ubus ang 1 milyon mo sa pagkapaaral. Paano masabing ikaw ay isang mayaman? Magkapatayo ka ng isang bahay na ang sukat po ay 70 square meter. Gusto mo nilatawag na medium end ang halaga nito. Ang presyo po ng bahay ngayon sa pagkatayo ng medium end ay inaabot na ng 18,000 to 20,000 pesos per square meter. Ang high end ay 30,000. Ang mga kung 100 square meter, ang itatayo mong bahay, ang halaga ng 100 square meter, kung ilalagay mo lahat ang kahos doon, aabutin ng 2 milyon. Paano masabi ikaw ay mayaman? Paano natin masukat na ang isang kaanib o ang isang tao ay nasa uri ng mayaman? Ang isang tao mayaman, wala po siyang trabaho. Wala po siyang direktang job. Ang isang taong mayaman, ang nagtatrabaho sa kanya ay ang kanyang salapi. The money works for him. Yan ang taong mayaman. Pero pag ikaw ay nagtatrabaho para sa pera, hindi ka pa mayaman. Bakit? Halimbawa, executive ka ng isang kumpanya, trabaho mo 100,000. Parang isang kaibigan ko po, siya ay dating siya ang may hawak ng buong Marinduque sa Marinduque Electric Cooperative. Nangyari sa kanila sa lugar na sa Napocor, taas ng pasahod, wala rin silang ginawa kundi inom lagi hanggang sa siya ay nagkasakit sa bundok. Dapat sana ang sahod niya 100,000 na ngayon, pero natanggal siya sa trabaho. At ngayon ay may pagkakataon po na humihingi sa akin ng tulong na siya padala ko ng bigas. Pero dati siya, taganap ko, pag nagkasakit ka, ubus ang yaman mo, ubus ang pag-aari mo. Sapagkat papasok lang yan sa doctor's hospital, na pag umasok ka sa loob ng 3 araw, 30,000 ang gastos mo. Paano kung maging mayaman? Mga kapatid, sa makatwid, ang isang taong mayaman ay sapat na ang kanyang pag-aari. The rich and wealthy ay meron siyang abundant deal of money and property. At ano po tinatawag na pera sa bangko, pera sa bahay, property of precious metals tulad ng gold, silver, o kaya ay portfolio stocks, o meron kang bitcoins, stocks sa blockchain. Meron kang tinatawag na maraming pag-aari ng real estate na kahit na hindi ka na magtrabaho agad-agad,
ay mabubuhay ka sapagkat yung kinikita ng pera mo ay sapat na para mabuhay ka at para mabuhay ang iyong pamilya. Sa loob po ng IDBCJ, tingin ko, wala pa dito mayaman. Meron pa lang nag-iisip na yumaman at nangangarap na yumaman. Hindi ko meron kang magandang sasakyan na kumbinyente kay mayaman ka na. Tumigil ka lang ng isang buwan, hindi ka magtrabaho at magkasakit ka, ano mangyayari sa iyo? Ubos ang kwalta mo. Mga kapatid, ubos ang pag-aari. Mga tuwid, sa bahagi pong ito ay ating maunawaan na ang pagiging mayaman ay mahirap makapasok sa kaharian ng langit sapagkat meron siyang requirement na hinihingi at meron po siyang pangangailangan dapat na matugunan para siya'y makabahagi sa kaligtasan. Ngunit kung ikaw man ay payamayan ng Diyos, bakit hindi? Sapagkat ikaw ay ang nais ng Diyos na ikaw ay guminhawa. Nais ng Diyos na huwag maging miserable ang buhay mo. Nais ng Diyos na ikaw ay umunlad. Anak ka ng Diyos. Meron bang anak ang Diyos na ayaw niya na magkaroon ng kaginhawaan? Ngunit ang kaginhawaan po ay hindi nasusukat sa dami ng salapi at pag-aari sa buhay na ito. Kundi ang tunay na kaginhawaan ay nasusukat sa pamamagitan po ng karunungan na nasa iyo pag-iisip. Mga kapatid, bakit po may taong mayaman na ayon kay Kristo ay hindi makapapasok sa kaharian ng langit? Ano po ang dahilan? 3:15 hanggang 17. Ganito po ang nakasulat at pakinggan po natin. At inyo pong pakinggan. Naalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya't sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man na isusuko kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman. Ay ang tao pong mayaman, hindi nangangailangan ng anuman. Kasi meron na siya ng lahat ng bagay. Sapat na sa kanya ang lahat ng kanyang pag-aari. At hindi mo naalamang ikaw ang aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. Ano po ang kalagayan ng taong ito? Nahaling po sa kayamanan. Hindi rin siya nangangailangan, pero ikaw ang aba, bulag, dukha, at hubad. Ganyan po ang kalagayan ng taong nahaling sa kayamanan. 12:21 ng aklat ng Lucas, pakinggan po natin. At ganito po ang pagtuturo. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Ganun po ang kalagayan. Kaya sa gabi ikang ito, hihingin ko ang iyong kaluluwa. Sabi ng Diyos, tapos ka na ngayon. Yung iyong kayamanan, ang iyong mga pag-aari ay mapapas sa kanino kaya. Bagay na inihanda mo ay mapapas sa kanino kaya. Nung umatay po si Gong Wei, patay na si Gong Wei, Gong Wei of Robinson. Patay na rin si Mr. T ng Metrobank Corporation. Si SM, Henry C. ay namatay na rin. Kaya hindi na siya pinakamayaman ngayon, yung C. Kampay, nasaan? Ang iyong kayamanan, nasaan kaya? Mapapasa kanino kaya? The rise and fall of an empire, yung mga makapangyarihang hari, nasaan na ang kanilang kayamanan? Mga kapatid, sa nila nadala, ano na ang resulta ng kanilang pamumuhay at kalagayan tungkol sa kanilang naging kapalaran. Ganun ka ang taong mayaman at hindi mayaman sa Diyos. Sapagkat ang kanila pong kaluluwa ay hindi nabusog na mabuti sa stress na aklat na Ecclesiastes. Pakinggan po natin. Dito may kaluluwa po tayo dapat napapansin. Kung ang isang tao ay magkaanak ng 100, dami ang anak nito Pwede bang magkaanak ang isang tao ng 100? Pwede ba o hindi? Pwede. Ngunit, pwede bang manganak ang isang babae ng 100? Sagot, hindi po. Paano ka magkakaroon ng anak na 100? Very simple. 10 asawa mo, nagkaroon ng tig 10 anak. Ang isang asawa, times 10, 100. Kaya napakarami pong asawa nito. Ito, taong ito na nagkaanak ng ang isang tao nagkaanak ng 100. At nabuhay na maraming taon.
nalupat ang mga kaarawan ng kanyang mga taon ay dumami. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti. E di ang kaluluwa po nagutom. At bukod dito'y wala siyang pampalibing. Aking sinasabing maigi ang isang naagas kaysa sa kanya. Bakit po umabot sa kanya na hindi maintindihan ang kapalaran ng buhay niya tungkol sa kanyang libing? So, binasa po natin sa English Bible, mga kapatid, mapapansin po natin, kaya nagkaganon, kaya naging miserable ang buhay ng isang taong mayaman, bagamat siya'y mayaman. Nagkaanak ng isang daan, hindi na pwede niyang mabuhayan ng walang pera yan eh. Mga kapatid, hindi pwedeng mabuhay, kasi nga ang buong buhay niya, inubos niya, ginugol niya sa maraming taon tungkol sa kanyang mga anak. Hindi niya kayang buhayan ng isang daang tao na mahirap. Mga kapatid, pero bakit po ang sabi ng Biblia ay hindi nabusog ng mabuti, wala siyang pampalibing? Ang term na ginamit po sa English Bible, ito po sa Book of Ecclesiastes o sa aklat ng mga mangaral, ang kahulugan po niyan sa stress na aklat ng Ecclesiastes, ay ganito po ang nakasulat. At inyo pong pakinggan. If a man fathers 100 children and lives many years, however may they be, but his soul is not satisfied. Hindi raw ang kanya kaluluwa ay hindi na satisfied with good things. And he does not even have a proper burial. Does not even have a proper burial. Then I say, better than a miscarriage than he. Bakit hindi po siya nagkaroon ng proper burial? Bakit? Nag-agawan yung mga anak kung saan siya ililibing. Hindi nagkaroon ng maayos na pangalan sa lipunan ng kanyang kinaroroonan. Marami siyang nakagalit. Lahat ng tao ay nakakaaway niya. Pati mga anak niya, iniwanan niya ng miserable pamuhay sapagkat puro panganay ang kanyang naging anak. Nagkagagalit sa kabuhayan. At ang pagkakagalit sa kabuhayan, mga kapatid, ano po ang resulta ng pagkakagalit sa kabuhayan sa halip na isang lakas at puwersa na magtutulong-tulong para iahon ng pamilya, nagkanya-kanya. Mga kapatid, kaya maraming tao mayaman, maraming miserable ang naging buhay. Sapagkat nag-agaw-agawan ng mga posisyon ng kanyang tinatangkilik at sa bandang huli, ang resources ng family. Bumagsak at umabot po sa taong ito na wala siyang proper burial sapagkat maaaring naubusan na siya ng pera, pero hindi po yan ang pinag-uusapan, kundi naubos ang panahon niya na ang kanyang kaluluwa ay hindi nasulit. Humaba man ang buhay niya ay hindi naman siya nabusog ng mabuti. Kaya, kinakailangan po na maunawaan natin na sikreto ng pagyaman. Mga kapatid, ang sikreto po ng pagyaman, basahin po natin, unang Timoteo 6:17 hanggang 19, meron po tinuturo ang mga apostol. Kasi po may mayaman, tinatawag na pulubi. Kaya ano naman ang mga tao na nasa uring mayaman sa buhay na ito na makapapasok sa kaharian ng langit? Sabihin po, may taong mayaman na makapapasok sa kaharian ng langit. Hindi po sinasabing ang taong mayaman ay hindi makapapasok sa kaharian ng langit, kundi may pagkakataon ang taong mayaman ay makapapasok sa kaharian ng langit. Bakit po? Sa 6:17 hanggang 19. Ang mayaman sa sanlibutan ito ay pagbilin mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Yan po ang rule. Kausap po dito ni Apostol Pablo si Timoteo, at ang tinutukoy pong mayayaman dito, kaanib. Sapagkat hindi pwedeng pagsabihan ang hindi kaanib. Hindi pwedeng sasabihin, ikaw, Henry C., ito ang gawin mo, hindi mo pwedeng sabihin kay Henry C. yun. Hindi mo miyembro yun eh. Kaya, sa unang panahon ng mga Kristiyano, meron pong mga kapatid na mayaman. May mga tinatangkilik. Kaya po na sinabi ko, si Sakyo. Kaya nga yung mga supporters ni Jesus Christ, na mga woman group, supporter niya, ibinagbili raw ang kanilang tinatangkilik eh. Pero hindi ko pinagbili, walang
Hindi na sila mabubuhay. Ibinenta man nila, ibinahagi man nila ang kanilang kayamanan, mabubuhay pa rin sila sa pangangailangan. Bakit? Sapagkat si Juan na asawa ni Chusa. Sino si Chusa? Right hand ni Herodes. Katiwala ni Herodes. Sino si Herodes? Hari ng Israel. Nung araw pa, pag hari ka ng Israel at kasama mo katiwala mo, mayaman din ang katiwala. Sapagkat pinagtitiwalaan ka ng lahat ng kayamanan. Siya na sumuporta sa ating Panginoong Kristo sa kanilang misyon ng pangasiwa. Hindi po nila pinanghinayangan. Sapagkat naniniwala sila ng lahat ng bagay na pagpapalang tinanggap nila mula sa Diyos ay hindi galing sa kanilang sarili, kundi ito isang tanging pribilehyong ibinigay sa kanila ng Diyos para naman sila'y kasangkapanin sa mabuting gawain. Kaya, hindi ka dapat na magmataas ng pag-iisip, mga kapatid. Kaya pag ang tao tumaas ng pag-iisip, minsan po kasi, hindi dapat na ikataas ng pag-iisip ng isang tao pag umuulad ka sa buhay. Umuulad ka sa buhay pero hindi ka pa mayaman. Pag ang pera mo, 4 na milyon lang, hindi ka pa mayaman. Bili ka ng sasakyan. Nag-aaral yung anak mo. Tayo ka ng bahay. Nagkasakit ka pa. Saan aabot yung 4 na milyon mo? Yan na po. Hindi pwede magmataas. Ngayon, kung meron kang tinatangkili, ang sabi ng Biblia, huwag umasa sa mga kayamanang dinanatili. Huwag ka umasa sa mga bagay na meron ka. Kasi madaling mawala yan eh. Kundi sa Diyos na siya nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Yun ang dapat nating isipin na merong Diyos na nagbibigay sa ating sagana. Para atin namang ikagalak. Sa kapatid, ang kagalakan natin, kung pinasasagana ka man ng Diyos sa buhay mo, isipin mo, hindi galing sa sarili mo, kundi galing sa Diyos mo na nagpapagalak sa iyo. Ngayon, pag naisip ng Panginoon, ikang anak ko'y tumataas ang pag-iisip eh. Palungkutin kaya ika natin? O di malungkutin naman yan. Ganun po ang buhay eh. Hindi mo masasabi. May mga pagsubok na dumarating, kaya dapat lang, manatili po tayong nakatungtong sa lupa. Hindi po dapat tumaas ang ating lipad, ang ating, yun humangin ang tao yan, buhat ang umuulad ng buhay. Mali po yun. Sabi ng mga apostol, ito ang ating gagawin. Magalak tayo na ang pagkapalang mula sa Diyos, galing sa Kanya, hindi dahil sa ating sarili. Ikalawa, ano gagawin po natin? Na sila'y magsigawa ng mabuti, gagawa ka ng mabuti, sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, sila'y maging handa sa pamamigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang kinasasaligan, ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makaparangan sa buhay na tunay na buhay. Kaya po ang kayamanan at pag-aari at tinatangkilik sa buhay nito, hindi pwedeng asahan. Saan ka aasa? Hindi sa mga bagay na meron ka, kundi aasa ka sa Diyos. At kung aasa ka sa Diyos at maniniwala ka sa Diyos din ang galing, yung bagay na itinulong mo, yung mabuting bagay na ginawa mo, yung mabuting bagay na ibinigay mo para sa mabuting gawain. Mga kapatid, sabi naman ng Biblia, maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng mga bagay ay magsisagana sa inyo. Parang ganito po yan eh. Saan ba galing ang biyaya? Sa Diyos. Nasa ng Diyos, nasa langit. Anong ginagawa niya? Wala siyang ginawa kundi magsabog ng biyaya na kung tawagin po ng Biblia ay luklukan ng awa, o the vessels of mercy, na walang ginawa ang Panginoon kundi ibigay ng ibigay, isabog ng isabog ang maraming pagkapala. Mga kapatid, at tayo naman na mga kaanib sa loob ng iglesia ng sa buhay, sa pagsasama-sama pong ito, nais ng Diyos na guminhawa ka. Mga kapatid, nais po ng Diyos na meron ka, makagawa ka ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti, hindi nakukuha sa laway. Basahin po natin. Bakit po ang paggawa ng mabuti hindi nakukuha sa laway?
Ang paggawa ng mabuti ay manggagaling sa bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga, ibibigay mo eh. Tingnan po yung kamay natin. Buksan mo kamay mo. Tatanggap ka ng pagkapala sapagkat nakabukas ang iyong palad. Isarado mo palad mo. Ano mangyayari sa iyo? Makakaramdam ka ng kagipitan sa buhay mo sapagkat nakasarado ang palad mo. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo 13, 16, dapat ang paggawa ng mabuti. At ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya kung paano man si Maria Magdalena, kala po nila si Maria Magdalena ay pinasama lang yan si Maria Magdalena sa tinatawag na tradisyon ng mga Katoliko na babaeng mababalipad. Wala pong nakasulat sa Biblia na si Mary Magdalene ay babaeng mababalipad. Si Maria Magdalena ay nagkasakit. Si Maria Magdalena ay maraming pinalayas sa kanya ang maraming masamang espiritu. Mga kapatid. Pero siya ay supporter ng ating Panginoon Kristo, financier ng ating Panginoon Kristo. Kasama niya si Susana at si Juana at ang mga babaeng marangal sa Israel. Mga kapatid, na talagang sumuporta sa kilusan ng pananampalataya. Kaya sa kasaysayan ng Christian movement sa panahon ni Kristo, mga babae ang masisigasi na taga-suporta ng ating Panginoon sa gawaing kabananan. Mga kapatid, sa ating pagkasama-samang ito, ang paggawa ng mabuti, tandaan po natin, habang gumagawa tayo ng mabuti, makararanas ka ng kaginhawaan. Mga kapatid, at ang prerogative nga dito, hindi ka man payamayan ng Diyos, pero pagiginhawahin ka na maaaring ang lahat ng bagay ay sumagana sa iyo. Maganda, yun na lang hindi ka man yaman, mga kapatid, ay pasaganahin ka lang sa maraming bagay sapagkat ikaw ay kasama sa katungkulang ang trabaho ay magbigay. Baka pati, kaya sabi ng ating Panginoon, mapalad ang nag-ibigay kaysa tumatanggap. Sa 11, nais kong mong liwanagin, yung bagay na aking na ipakilala sa 9:8 na aklat ng 2 Korinto, dahil nga po sa gawain ng kasaganahan ng mabuting gawa, sabi po ng banal na aklat, maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya. Yan po ang maganda lang sa buhay. Hindi ka man yumaman, lagi ka lang may buong kaya. Pag sinabi ng anak mo, tatay, gusto ko po ng shakies, may maibibigay ka. Hindi yung anak mo nakatingin doon sa iba, kumakain ng masarap ng pagkain, yung anak mo nakatingin na. Masarap na rin yan, di ba? Meron kang maibibigay. Kaya mo magbigay ng tulong sa nangangailangan. Yung laging buong kaya. Sa laging buong kaya, ang tawag po doon, well-to-do family. Kaya kapatid. Kaya ito ating layunin, mga kapatid, sa mga kapatid na hindi pa nakakarating sa kalagayan ng well-to-do, nasa panahon pa ng paghihirap, nasa panahon pa ng karalitaan, po kayo may init, mga kapatid. Kaya po ganyan, maliit pa lang ang anak nyo. Magastos pa kasi ngayon ng magpamilya, mga kapatid. Pero pag lumalaki na yan, gumiginhawa na yan, naturuan nyo ng tamang aral yan, at hindi po kayo tumigil sa pagsisikap, mga kapatid. Makakaahon din ang iba nating mga kapatid na naghihirap. At hindi naman po ako mo naghihirap kayo, nakaranas kayo ng kakapusan sa pananalapi o sa pangailangan, mabuting kalusugan lang na meron ka, sapat na. Basta ikaw wag ka lang masyadong tamaan ng marindi karamdaman, di ba? Kaya ang prerogative po ito ng Diyos na gawin sang-ayon sa kanyang kalooban. Kaya naman tayo naghahain. Yan ang purpose ng paghahain. Yan ang purpose ng pasasalamat. Ang pasalamat ay hindi lang dahil dumating ang birthday mo, nagpasalamat ka. Ang purpose ng pagpapasalamat, tulad ng pasalamat ng kapatid na Lexter Formon, kapatid na Loyola Mangguba, katulad ni kapatid na Lisette Sibuk at katulad ni kapatid na Ruben Sibuk Jr., ang pasalamat po'y hain.
Sa mga gayong hain ni kay ang Diyos ay totoong nalulugod gaya ng nakasulat sa aklat ng awit 50, talatang 23. Yung hain ay offering. Ang naghahandog ng haing pasalamat ay lumuluwalhati sa akin. At sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakipag-usap ay aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Kaya, sabi ng Banal na Aklat, he who offers a sacrifice of thanksgiving honors me. And to him who orders his way aright, I shall show the salvation of God. Ano po ang sabi ng Banal na Aklat? Offers a sacrifice of thanksgiving. Kaya offering ang hain. Ang pasalamat ay ino-offer mo na mula sa kaibuturan ng iyong kalooban, ni Kabad na Lexler. Dahil yung paggabay sa kanila, dahil mahirap din pong mga ibang bayan. At hindi po naman lahat ng naging ibang bayan ay napabuti ang kalagayan. Pero pinakikita po dito, ni Kabad na Lexler, na napabuti po sila sa kanilang pangingibang bansa sa dako ng United Arab Emirates. Na sa panahon ito, pagkakataong ito kasama po natin, si kapatid na Loyola Mangguba ay tuloy po siya sa kanyang trabaho, sa kanyang kalagayan, bagaman nagtagilid ng karamdaman. Minsan po, ang karamdaman, mainam yan eh. Alam mo na sakit mo eh. Minsan mahirap pag hindi mo alam ang sakit mo, yun ang mabigat. Pag alam mo sakit mo, gagawin mo ano, bawal, ito dapat mong gawin, mamamanage mo. Mga kapatid, yung weakness ng katawan mo, alam mo. Kaya, to stay healthy, to stay strong, at to live long, kung mamamanage natin at sa pamagitan ng pagkapala at tulong ng ating Panginoon. Kapag nalisit si Cebu, 27 years na siya. Patak na ng patakang araw, ano? Ang taon, 27. 27. Susunod, 28. 29. Sa bagay. Kahit 33 lang, pwede ko ang mag-asawa. Kapatid na Lisette, yung kanyang boyfriend ng ibang bayan pa, nag-iipon pa na marami kabuhayan. Nasa kanila po yun. Ang kapalaran naman ay nanggagaling sa Diyos. Ang mahalaga lang po ay pasalamat tayo, dumulog tayo, manalangin tayo, makiusap tayo, mga kapatid. At pagkapala naman ng Diyos ay darating sa bawat iya sa atin. Sapagkat ginagawa po natin ang offering ng hain ng pasalamat dahil sa meron tayong pakiusap. Ang pakiusap po natin ay patuloy tayong tulungan at gabayan sa lahat ng sandali at oras at araw ng ating mga buhay. Bagamat nagbabago po ang panahon. Sa pagbabago ng panahon ay nagbabago ang galaw at kilos ng tao. At sa pagkakaroon ng pagbabago ng galaw at kilos ng tao ay nababago rin ang anyo ng ekonomiyang panglipunan. At ang pagbabago ng anyo ng ekonomiyang panlipunan nakabatay sa sitwasyon at kalagayan ng sitwasyong kinaroroonan ng bawat iya sa atin. Hindi natin pwede sabihin ang kalagayan ng lipunan sa panahon ng panahon ng ating Panginoong Kristo at panahon ng dakilang kabagabagan sa panahon ng Israel ay maitutulad sa panahon natin ngayon. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Kristo, pagdating ng anyo 70, anyo 70, sa hula ni Propeta Daniel, ang Jerusalem ay wawasakin at magkakaroon ng malaking kaguluhan. Kung kaya't umabot po sa ganitong sitwasyon, maging sa kanilang pagsasama-samay, ginawa po nila ang tinatawag na ultimate sacrifice. Ultimate sacrifice na hindi naman pwedeng gayahin natin sa ating panahon sapagkat iba naman ang sitwasyon natin at antas at uri ng buhay meron tayo. Pero basahin po natin, ito po nagkamali ang iba. Ito marami pong nahihikay ito gagawin natin. Kinakailangan maging sosyalista na tayo. Maging komunista na tayo. Ito ang economic pattern ng ating Panginoon Kristo. Na ang tao po at ang isang bansa ay dapat na maging sosyalista at komunista na magkakapantay-pantay ang lahat ng mga manggagawa. Yung tawag na workers class ay iisa ang kakainin, iisa ang tirahan, iisa ang kabubuhay.
ginawa ikaya ng ating Panginoon Kristo. Bakit po? Basahin natin, Gawa 2:44 hanggang 45. Iba po to. Kasi hindi naman pwedeng, hindi naman ganyan ang setup ng ating pamumuhay sa ngayon. Hindi nila nakikita yung history, ano ang dahilan, bakit umabot ito sa ultimate sacrifice ng mga kapatid tungkol sa sitwasyon ng kanilang pamumuhay. 2:44 hanggang 45 ng aklat ng Gawa, ay pakinggan po natin at ganito po ang nakasulat. Ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Ang ginawa po kasi ng mga kaanib, nung nagkatipon-tipon po sila, lahat ng kanilang pag-aari ay sa kalahatan. Ang tawag doon sa French meaning na kalahatan, commune. Kaya yung salitang commune, dun ngayon, dinivert ng mga sosyalista komunista na kinakailangan ika ang lahat ng pag-aari ay sa kalahatan. Kaya kinakailangan ikang itatag sa bansang Pilipinas at sa buong daigdig ang isang pamayanang sosyalista komunista. Dahil ikaw sabi ni Kristo, ang lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Eh bakit hindi maging kalahatan ng pag-aari? Isipin mo, etong Jerusalem. Ang Jerusalem at ang kanilang hari ay nakipag-alyansa sa isang bansa. Mga kapatid. At dumating ang panahon na nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Jerusalem sapagkat ang mga nobles dito at ang mga mayayaman dito at ang mga pinuno dito ay nagkaroon ng tinatawag na Jewish revolt under the Roman rule. Ang Jerusalem kasi ng panahon yon ay vassal state o vassal kingdom ng Rome. Sapagkat sa panahon ni Ptolemy at sa panahon nila Alexander the Great, sa panahon ng Roman Empire, nasako po ng nagpalit yan from Alexandrian Empire to Roman Empire, nasako po nila ang buong Mediterranean Sea at ang Fertile Crescent. Nag-away si Mark Antony, nag-away si Octavio, nagkaroon ng digmaan ng panahon ng mga Roman generals, sa panahon ng tinatawag nila the First and Second Triumvirate, hanggang sa umiral na lang na lakas at pwersa ay ang kaharian ni Octavio Caesar na pamangkin ni Julius Caesar. At mula po doon, ang ginawa ngayon ng mga Hudyo bilang isang vassal kingdom ay sila po ay nagrebelde sa Roman Empire. At dahil sa rebelyong yon, ang ginawa ngayon ng Rome ay sinako po nila ang buong Jerusalem. Lahat ng kayamanang meron doon o mga grains meron doon ay ang ginawa po nila ay scorched earth tactic, in-enclose nila ng military enclosure hanggang sa kanila pong nilusob at pinagpapatay ang mga sundalo sa loob na yun. Yung mga kaanib ng ating Panginoong Kristo hindi nakasama sa digmaan yun. Sapagkat sinabi sa kanila ng Panginoon, bago maganap ang kakilakilabot na panira, wala na kayo sa loob ng Jerusalem. Kaya sila po ay nang ibang bansa. At kung sila po ay nang ibang bansa, ano ang gagawin mo sa iyong ari-arian? Ano ang gagawin mo sa iyong pagkain? Ano ang gagawin mo sa iyong resources? Ano ang gagawin mo sa kabuhayang meron ka? Hindi ba mangyayari na ang kanilang pag-aari ay sa kalahatan sapagkat ang wala ay bigyan mo? Pag-isahin natin ang ating pag-aari para tayo po ay mag-survive at mabuhay. Yan po ang dahilan kung bakit sometime sa panahon ng Israel ay nagkaroon po ng tinatawag pong commune, ownership. O ang lahat ay pag-aari ng isa. Pero sa Pilipinas at sa panahon ni Apostol Pablo, nagbago na ang kalagayan. Gumawa ka, bahala ka. Hindi ka gawa, huwag kang kumain. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. Meron tayong independent meron tayong independent economic setup. Depende sa hanap buhay mo, bahala ka, hindi po mangyayari na gawin mo ang isang ultimate sacrifice na hindi naman kailangan. Pero kung dumating ang panahon na ang Pilipinas ay sakupin ng isang bansa, tapos ibabawalig kang sumamba, mamimili ka, mamatay ka, o magpunta ka sa yungib o sa bundok para magkaroon ka ng malayang pagsamba.
malayang pamumuhay. Sama-sama ka magtatayo ng kamote, sama-sama magtatayo ng palay sa isang lugar, sa Cordillera. Isang magandang lugar po yun, na kung magkaroon po ng tinatawag na digmaan, ay mahirap yung pasukin ng mga kalaban o kaya ay sa Sierra Madre. Pwede mangyari po yun. Sa isang kalagayan, hindi mo maaari masabi. Ang layo lang doon, maproteksyonan mo yung faith. Na panahon ng pagkakatipon ay magpatuloy. At magkakasama, ikaw tayo mabuhay, doon na rin tayo magkakasamang matay. Kaya mga kapatid, ang sitwasyon ng kalagayan ng daigdig ay isang komplikadong panahon. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Ngunit alam natin ang ating gagawin sa panahon ng sitwasyon na anuman ang meron tayo sa ating kalagayan. Maroon tayo mag-adapt tulad po ng sitwasyon ng pandemic, nakasasaba ang mga kapatid, online. Iglesia sa kanilang bahay, nasa Biblia. May cellphone ka, nasa pagawaan ka, sa puso mo, sarili mo, makibahagi ka. Pero patuloy ka sa paggawa ng mabuti at pagtulong. Mga kapatid, ang lahat ng yan ay patuloy nating isinasakatuparan sapagkat kung meron mang pinakamahalagang kayamanan, ayon kay Kristo na kailangang matipon ng lahat ng lingkod niya, ito po yun. Mateo 6:20. Pakinggan natin at ganito po ang pagtuturo sa 6:20 na aklat ng Mateo. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawa, at do'y hindi nanghuhukay at hindi nagkisipagnakaw ang mga magnanakaw. Yan daw po ang dapat natin tipunin, kayamanan sa langit. Paano magagawa natin tipunin ang kayamanan sa langit? Ay nang payayamahin natin. Payayamahin natin ang ating kaluluwa sa mabuting gawa. 2 Korinto 9:11. Ganito po ang atin namang mahisiguro, mga kapatid. 9:11 na aklat ng 2 Korinto. Yamang kayo pinayaman sa lahat ng mga bagay, na ukol sa lahat ng kagandahang loob, na nagsisigawa sa pamagitan naman ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ating mga kapatid, kahit mahirap, nagkapasalamat. Kahit mahirap, taon-taon, may anniversary tayo, may pasalamatan tayo. Darating ang ating pasalamatan sa Enero 1. Hindi tayo titigil na magpasalamat. Kahit ito'y sa paraang hindi natin inagis ng paraan, tradisyon na ating ginawa. Mga kapatid, sapagkat magpasalamat tayo, basta't mahalaga po, nagkatipon-tipon tayo, sapagkat ang pagtitipon ngayon ay pwedeng mangyayari virtual. Hindi ba ba? Mga kapatid, kahit teacher, papasok ay nasa bahay. Sapagkat merong komunikasyon na nagagamit tayo. Pero patuloy tayo sa pasalamat, sapagkat nagkapasalamat tayo sa Diyos. Dahil umaapaw sa maraming pagkapasalamat sa Diyos. Dahil sa kagandahang loob, naging kalagayan at isinagawa ng ating mga kapatid ay pinayaman sa lahat ng mga bagay. Kaya pag ikaw ay pinayaman sa lahat ng bagay, mga kapatid, mahirap ka pa ba? Pinayaman ka sa lahat ng bagay. Anong ba? Saan ka ba pinayaman? Pinayaman ka sa salita at karunungan. Kasi pag pinayaman ka, pag sa pera, hindi ka masabing, hindi mainam pag mayaman ka sa pera. Bakit? Pwedeng dumamot ka. Kaya mahirap din po ang mayaman sa pera. Pwede kang dumamot. Pwede kang maging kurak. Dahil sa pag hindi ka naging maingat. Pag hindi malinis ang hanap buhay mo, pwede kang maging kurak. Kaya mabigat po mga kapatid. Kaya po, ang kinakailangan po sa atin, huwag po tayo magmamadali sa pag-unlad sa economic prosperity. Ang iglesia po ng Diyos sa buhay ay hindi tumututo. Kasi mayroon pong religion, pagdating sa economics, ay parang allergy sila. Kapatid, hindi. Kung ikaw ay pinaunlad ng Diyos sa mga bagay ng buhay na ito, kaya ka pinaunlad ay kakasangkapaning ka na tulad ni Maria Magdalena, tulad ni Susana, at tulad nila Sakeo, tulad nila Joseph ng Arimathea, na yung
Pananampalataya mo'y ibubuhos mo para sa kapakanan ng samahan mo, ng organisasyon mo, ng iglesia, iyong minamahal. Mga kapatid, yan po sana ang maging isip ng lahat ng ating mga kapatid. At sa ating mga kapatid na kabataan, umuunlad, napansin ko si kapatid na Binsan na. Brad, buti nakapatid ka na. Kamusta ba si MVP? Pinabigyan na ba yung 13-month pay? Or meron namang 14-month, hanggang 15-month pay ata sila MVP, ano? Adi, ito ang magulang. Umunlad ka, nagagawa mo ngayon yung maginhawa. Maginhawang kilos at galaw, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang alak ay ginagawa sa kapag sasaya. At ang salapi ay sumasagot sa lahat ng bagay. Mga kapatid, kinakailangan mo ng panagot. Saan magagaling ang panagot? Kinakailangan guminhawa ka at umunlad ka. Kaya, ang payo po ng banal na espiritu sa mga lingkod sa Iglesia ng Diyos sa buhay na naghahangad na guminhawa ang buhay sa pagkamaralita. Sabi ko nga po, meron tayong mga kapatid na hanggang ngayon ay maralita. Ba't hindi maging maralita? Ipinanganak ka ng pamilya maralita. Maralita sabagat wala kang pag-aari. Kung ang magulang mo wala namang pag-aari, walang lupain, walang silver, walang gold, walang stocks, o wala siyang trabaho, dumami anak. Kaya nga sabi ng Biblia, mayo kayo, magpakarami, kalatan niyo ang lupa, pero i-manage ninyo. Kung hindi mo na-manage, at sa pag-aaral nga po ng panlipunan ng Pilipinas, mas mahirap po at naging maralita ang buhay ng pamilya, maraming anak sa panahon ito. Dahil sa kinakailangan kumain, patugunan mo ang iyong pangailangan. Kaya yung cause of poverty ay nakadepende po yan sa sitwasyon ng iyong ginagalawan. Nasa isang lugar ka na hindi feasible na mabuhay. Nabubuhay ka sa tuwing darating ang bagyo, masisira ang pananim mo. Kung pwede mangyari yun. Ikaw ay maraming environmental factors na pwede po maging dahilan din ng karalitaan. Mga kapatid. Lalo na sa panahon po ngayon, sa Pilipinas, maraming problema ang bansa. Middle person, middle income family, pwede bumagsak. Dahil sa pandemic, maraming saradong tindahan ngayon. Maraming saradong pagawaan yan. Malibot lang si taga ngayon, hindi pa po nakakapurot pa rin sa Maynila. Hindi pa talaga totally open economy. Mga kapatid. Kaya meron po tayo mga kapatid na nasa kalagayan din ng nagdaralita. O hindi tawag na, ang ibig sabihin po nagdaralita sa buhay, yung kapos sa tinatawag na pangangailangang gawin agad. Ang kanya magagawa. Pagkasakit, medyo mawibibigyan sa pagkapagamot, hirap sa pagkapaaral sa anak. Pero wag po kayo mawawala ng pag-asa. Huwag po kayo masisiraan ng loob. May payo po ang banal na espiritu sa mga lingkod sa iglesia na naghahangad din. Hindi masamang hangarin na guminhawa. Kasi nga, pag maginhawa ka, makapagbibigay ka sa magulang mo eh. Ang utos ng Biblia, tumulong sa magulang, magsauli sa magulang, ang mga anak ay kalugod-lugod sa Diyos, na magbayad sa magulang. Hindi bayad doon sa nagasto sa kanya, kundi bayaran ng pagmamahal at utang na loob. Pwede bang laway lang yan? Hindi ba kinakailangan magpadala ka sa Palawan o sa Smart padala para nasa malayo makarating sa magulang mo yung tulong na kinakailangan? Mga kapatid, paano kung hindi ka nagsisikap? Kaya po, hindi masama na maghangad na guminhawa. Sapagkat ang Diyos ay nagpapaginhawa at ang sabi ng Biblia, ang matuwid ay ginhawa. Ito po ang solusyon. Ano ang payo ng banal na espiritu sa mga lingkod sa iglesia na naghahangad na guminhawa ang buhay sa pagkamaralita?
14 na aklat ng kawikaan, ay ito po ang ating may siguro. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Pag tinamad ka pala, sa panahong dapat kang magsipag, madudukha ka. Panahon ng anihan, magtutulog ka. Panahon ng trabaho, dadayain mo ang trabaho. Kaya gumagawa raw ang dukha, naging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Kaya kinakailangan po ang sipag din. Sipag at talino. Sipag, talino, at tiyaga. Mga kapatid, kapag yung karunungan, lahat kasi ng karunungan galing sa Diyos yan. Kaya pag nagsipag ka, panahon malakas ang benta, sipagan mo ng sipag. Pag mahina, meron po kasing strategy, tinatawag mga Chinese strategy. Maganda yung concept na yun. Slow, slow, fast, fast. Pag bumukas ang gripo, salukin mo lahat. Pero pag ang tono ng gripo ay mahina, huwag ka mag-ubos ng lakas. Wala kang magagawa, mahina. Mga kapatid, panahon ng tagulan, huwag ka magtinda na maraming ice cream. Baka walang bumili. Kaya kinakailangan din po ng timing, kinakailangan din po ng mga pamaraan. Kinakailangan po natin ng tinatawag na kasipagan sa paggawa. At ganito, masali kay Kristo. Ang ating pamumuhay, Pilipos 1:27, pakinggan po natin. Ang ilamang pamuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako'y dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan. Kayo matitibay sa isang espiritu. Kaya kinakailangan po, tumibay tayo. Magkaisa ng kaluluwa, magsikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Dito po, huwag tayo magkakagalit. Ito po ang sabi. Kasi pag nagkaisa ka sa isang espiritu, hindi kayo magkakagalit. Hindi kayo magkakaroon ng conflict. Miwas po tayo sa conflict. Kasi minsan ng conflict, yan ang, sabi ko nga po, tulad sa isang tao mayaman, ang dami ng conflict sa family niya, naghihirap sila. Nagkahati-hati eh. Yung na-divide ang kanilang strength. Nasira ang kanilang pagkakaisa. Nawala po yung band of unity na naging dahilan ng pagbagsak at pagsabog ng kanilang buhay at pamumuhay. Pero ang mga kapatid na nasa kalagayang maralita at nagsisikap at merong adikhain sa buhay na guminhawa, mga kapatid, isasalig po nila ang kanilang pamumuhay na maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano sabi ng Ebanghelyo ni Kristo? Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Magsipag ka. Tumulong ka. Manalangin ka. Sa panalangin pa lang, nandun na ang solusyon eh. Ama namin nasa langit ka. Di ba? Nanalangin ka, ang Diyos ay nasa langit. Sinasamba mo ang kanyang pangalan. Humihingi ka ng kakain mo sa araw-araw. Kaya, kung nakakain ka na, dinabusog ka, meron ka ngayong lakas. Yung lakas mo ngayon, dodoblihin mo, sisipagan mo, pagagalawin mo ang iyong utak at pag-iisip para maiayos mo ang trabaho mo. Sabi ko nga po kay Badaw, ayusin mo yung listahan. Baka ginagawa mo, wala sa listahan natin. Kaya kailangan meron kang data, ang data mo malinaw. Yung listahan mo malinaw. Kasi gawa ka ng gawa, baka yung ginagawa mo, hindi pala kasama sa bayad mo, maghihirap ka sa kagagawa. Kaya kinakailangan mo na ng data. Tama ba yung iyong pagsisikap? Kasi baka sumobra ka sa sikap, sumobra ka sa sipag na wala naman. Mga kapatid, alin? Yung katwiran. Kaya tayo po nakabatay sa katwiran, nakabatay sa salita, nakabatay sa nakasulat. Ang ating kalagayan ay tumibay sa isang espiritu. Magkaisa tayo ng kaluluwa, family. Very simple po yan eh. Sa pagkakaisa. Sa tahanan lang, makakita niya, nakikipagkaisa. Pinagagaan ang trabaho ng magulang. Ang mga babae, dapat ang naglalaban na sila sa kanilang sariling damit. Ganun din ang kababaihan, kalalakihan. Giginhawa. Sabi nga ni Kabila Jacob, kami po ay naglakbay nung isang linggo. Alam mo ika, tito, ako ika ang nagsasaing sa amin eh.
Hindi mainom nga ako. Gumiginhawa ang iyong magulang. Pinagmamalaki niya, ako ang nagsasaing. Sabihin, sa maliit na gawa, na nakipagkaisa ka, gumagaan ang buhay. Huwag mong gagamitan ng lakas. Kinakailangan mo, gagamitan mo ng tinatawag na pagkakaisa. Sapagkat pag maraming bumubuhat, mga kapatid, doon po mararating natin ang tagumpay. Doon po natin mararating ang ating hinahangad na kaginhawahan at kaayusan ng ating buhay. Kaya, usa't magtuloy po tayo trabaho. Yung ating mga kapatid na empleyado sa gobyerno, empleyado sa pamahalaan, empleyado po sa trabaho, tuloy nyo. Tuloy nyo. Yung ginagawa, ang ating mga kapatid na nasa small business, kinakailangan po ay pag-aralan ninyo ang inyong small business. Iba na ating mga kapatid naman, wala pa naman tayong kapatid na talagang mayayaman eh. Mayayaman naman natin kung may maganda ng profile sila, yung meron silang asset column na tinatawag. Mataas na ang kanilang asset column ay maging maingat din po, huwag magmataas na pag-iisip. Kaya ano man ang kalagayan ng ating kapatid, merong application. Ito po ang application. 23:4 na aklat ng kawikaan, pakinggan po natin. Huwag kang mainip sa pagyaman. Tumigil ka sa iyong sariling kalungan. Iba po kasi nagmamadali. Pag okay kayo nakakontrata, 12 milyon. 2 milyon ka ang tatayo mo. 10 milyon ka sa akin. Nakita ko ng pagawain ng gobyerno eh. Naku po, isang bagay lang ako nito, bagsak to eh. Alam ko po ang nipis ng ng yero eh. Meron 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Hindi kinakabit ng mga kontraktor, 0.3. Hindi pa, wala pang ISO. Gaya lang sa mga Chinese na lumabas sa pier. At uso po kasi ngayon yung gumagawa ng mga yero-yero, mukha rin totoo. Naku, ito pa ako yung milyon-milyon sinasabi. Bakit may natin ng 2 milyon? Naiinip po sa pagyaman. Gusto agad, yumaman agad. Mga kapatid, ang mga kaanib, ginakailangan mo patas lang, parehas lang. Tumigil ka sa iyong sariling kalungan, huwag kang mainip sa pagyaman. Pagkapala ng Diyos ang nagkapayaman. Mga kapatid, yan po ang ating hintayin. Kung pinagpala tayo ng Diyos, dumami ang ating kabuhayan. Maging tulad tayo ni Joseph ng Arimathea. Maging tulad po tayo nila Mary Magdalene na meron silang capacity na yung ari-arian nila, itulong nila. Mga kapatid, maging tulad po kayo ni Cornelius Centurion. Tulad po tayo ni Pilimon. At ng iba pang mga kaanib, marangal na babae sa Corinto na pinaginhawa ang buhay. Mas ganito lang po, kahit na hindi ka mayaman, basta guminhawa ka, patuloy kang pinagiginhawa ng Diyos, dapat din malaman mo. Tayo po ay kinasangkapan ng Diyos para sa kanyang pagkapala na gawin ito sa bagay na narapat na ang galing sa Diyos. Mga kapatid, ay ang mga pagkapalang nagmumula sa Kanya at hindi dahil sa ating sarili. 22 na akalat ng kawikaan. Ay nga po dahil. Ang pagkapala ng Panginoon ay nagkapayaman. At hindi niya idadagdag ang kapanglawan. Kaya, pag pinayaman ka ng Diyos, mabuting kalusugan, mabuting, karoon ka ng maraming anak, mabait, kayamanan din po yun eh. Tatalino, hihinahon, maayos na pamilya, kayamanan din po yun. Kaya po ang kayamanan, mga kapatid, hindi nakusukat lang yan doon sa bagay na salapi, mga kapatid, para sa Diyos. Kundi nasusukat yan kung paano mo ginamit ito sa mabuting bagay. Sapagkat ang isang mayaman na sinasabi ng Biblia, dukha, bulag, maralita. Walang-wala. Napakaraming pera pero hindi makakain ng masarap. May sakit po, diabetes. Maraming pera pero hindi maginhawa ang buhay. Bakit? Para saan? Lahat ng bagay. Kaya yung ating mga kapatid na sina kapatid na Lisette, ayan, kapatid na Lisette, si kapatid na Leslie, ang ating si kapatid na Emma ba yan? Kapatid na Lina, yung ang nanay ni kapatid na Lexter, sila kapatid na Loyola, ay pakinggan po natin mga kapatid,
yung dahilan ng halaga ng pasalamat na kanilang isinakatuparan sa mga sandali pong ito, 56:12 na aklat ng awit, ang iyong mga panata ay sa akin, O Diyos. Ako'y magbabayad ng mga handog na pasalamat sa iyo. Masarap po ang makabayad eh. Diba kapatid? Masarap po ang makabayad. Pag nakababayad ka, parang bangko lang yan eh. Kinukulit ka. Kaya minsan, kabanatot sa Yahoo Mail mo, no? Yahoo Mail, sa cellphone mo. Kukulitin ka ng maraming bangko. Sir, kailan po ba kayo maglo-loan? Sir, kailan po ba kayo? Hindi po, meron po kaming bagong promo. Ito po yung bagos niyo po ng ganito. Matawa ka. Bakit? Sapagkat pinagtitiwalaan ka, sapagkat nakababayad ka. Bakit pati? Kaya po ang maging sa sitwasyon ng ekonomiya ng Pilipinas, bakit pinagtitiwalaan ng Pilipinas? Mataas ang kanyang credit rating. Mahusay daw magbayad ng gobyerno. Tinatawag na Poor's statistics. Pag magandang credit rating mo, bigay ng bigayan ang mga pinansa. Tuloy yan. Ano ba ikakailangan mo? Ay nabalik mo eh. Nakamabayad ka eh. Mga kapatid, yan po ang prinsipyo ng mga kaanib. Sa loob ng iglesia na sa buhay. Na nakasulat sa Biblia na ang panata ng Diyos ay isa sa atin. Bakit? Sapagkat mahusay kang makabayad. Ano ang iyong ibinabayad? Ano ikang aking babayad sa Diyos? Ito ikang aking babayad. Ako'y maghahandog ng hain ng pasalamat. Sapagkat ang pasalamat ko'y isang offering. Isang hain. Pag sinabing offer, meron kang dalawang bagay yon. Wish and thanksgiving. Pasalamat ka, pero meron kang pinakikiusap. Diba, pakiusap ni kapatid na Lisette, ang kanyang pakiusap, patuloy na pagpalain sa maayos na hanap buhay. Ngayon, ang hanap buhay, lalo maayos yan pag dalawa na kayo. Pero nagsabi sa akin, ano may gari? Magaling yung matandang kaibigan ko niya, kaya ika, ganyan ang buhay mo. Iisa ka lang eh. Pag dalawa ika kayo, mas lalo kang uunlad. Meron ka kang katulong eh. Sa hanap buhay eh. Tama nga naman. Ganun po ang natin. Basta't ang sitwasyon ng buhay ng mga kapatid ay tapat tayo sa isa't isa. Huwag po kayo tatago sa Diyos, huwag kayo magtatago ng lihim sa inyong magulang, magsasabi kayo ng gusto ninyo, tapat ninyong salitain, at maayos ninyong ipahayag, mag-offer ka ng mabuting bagay. Parang anak lang yan eh, pag may hihingin eh. Dadi ka, mamasahin mo na yung kita. Huwag mamasahin. Lahat ng parang gusto magbibigay sa iyo. Meron ka akong gusto yan. May hinihiling yan. Kasi nagpakita ka ng maganda eh. Ang nais mo natin, makaluguran tayo ng Diyos. Pagsamba, humarap tayo, malulugod sa atin. Dumating ang birthday natin, nagpasalamat tayo, malulugod sa atin. Kaya, ang sabi ng kasulatan, nagbabayad ng mga handog na pasalamat sa iyo. At ano ang resulta? Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan. Yan po ang pinakamahalagang kaligtasan. Naligtas sa kamatayan. Ano yung kamatayan? Kamatayan ng kawalan ng pag-asa. Kamatayan ng pagkabigo. Kamatayan ng pagkahiwalay sa Diyos. Yan po ang pinakamahalagang kaligtasan. Hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog? Upang ako'y makalakad sa harap ng Diyos sa liwanag ng buhay. Kaya yung liwanag ng buhay na mahalaga po yan. Parang viral ko, no? May liwanag ang buhay. Kasi pag walang liwanag, pag walang kuryente, masakit ang ulo ni kabayan ng Jacob. Hindi lang kabayan ng Sarah. Walang online. Walang wifi. Di ba? Hindi niyo po epekto na walang liwanag. Ganon din ang kalagayan ng tao. Na walang liwanag ang buhay. Malulungkot ka, mahahapis ka, wawalan ka ng pag-asa. Pero pag may liwanag ang buhay mo, lalakas ka, titibay ka, at mag-iisip ka ng mga positibong bagay. Sapagkat hiniwala po tayo na
nakapagbayad tayo. Masarap po ang makabayad. Magbayad tayo ng utang na loob sa Diyos, magbayad tayo ng utang na loob sa ating mga magulang, magbayad tayo ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa atin. Huwag nating pasamain ang kanilang loob. Pakita natin na mabuti natin magagawa. Mag-offer tayo ng mabuti. At diyan po papasok ang maraming pagkapala. Kaya nga minsan, nasabihin, gusto ko ikaugalin. Nagustuhan ka ng proponent mo at ng financer mo, talagang ginhawa sa lahat ng bagay na gagawin mo sapagkat nalugod sa iyo. Kapatid. Hanggang dito po at sa pagkakataon pong ito ay tatawag ko po ang ating mga kapatid na naghahain ng pasalamat, kapatid na Leslie Austria, kapatid na Lexter Pormon, kapatid na Loyola Manggubat, kapatid na Lisette Cebu, kapatid na JR Cebu, at sa bisa ng karapatang ipinagkatiwala ng Diyos na gawin po ninyo ang basbas, kanyang mga pagkapala. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Maliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Lingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Kung ating panalangin tayo sama-sama sumindig at tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandali pong ito, dakilang Ama, matapos na aming napag-aralan ang itunggutin ng iyong mga kautuhanan, loobin po Panginoon na may matala ng malalim sa liha ng aming mga puso, aming pong malakaran may sa kabuhayan habang pinautang po kami ng buhay at mga kalakasan. Salamat Panginoon, maraming salamat po sa dakilang pagkakataon na ipinagkaloob po sa bawat iya sa amin na hanggang sa mga sandali pong ito ay nasusunod namin, nagagampanan po namin ang pagbabayad ng malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan. Binabalik po namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa iyo mga kagandahang loob na ipinagkaloob po sa bawat iya sa amin. Yamang naliwanagan namin ng mata ng aming mga puso ang hiwaga ng iyong mga karunungan na ang tunay na kaginhawahan ay nagmumula sa iyong mga kautusan. At mula po rito ay masasalig ang aming pamumuhay sangayon sa iyong mga palatuntunan upang ikaw na Diyos na nagbibigay ng biyaya at pagkapala ay patuloy na tutulong sa bawat iya sa amin, maging sa panahon ng aming mga pangungulila at mga pangamba at ng aming mga kahinaan. Sa panahon ng aming mga pagkabigo ay itatayo po kami upang patuloy kaming alalahanin at tulungan upang manatili po kami sa tunay na kaginhawahang iyong ipinangako. Mula po dito, Ama, kami naman ay iyong mga anak ay patuloy na mag-aalay ng mga gawain ng pananambahan siyang hinahandang mo po sa aming mga buhay. Kung sakali man dakilang Ama sa oras na ito, ay nakasumpong sa amin ang mga kapintasan, nalikha ng aming mga karupukan, nalikha ng aming mga kahinaan, ikaw ang may sabi na isang kapalaran. Tinuturing mo pong mapalad yaong mga anak mo na hindi mo na inaari pa ang kanilang mga kasalanan. Sapagkat mula po sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, ay naipamamagitan namin kami sa iyong banal na harapan upang sa oras na ito, ay pawiin mo sa amin at ganap mo pong ipatawad sa amin ng iyong mga pagkapala at igawad sa amin ng iyong bendisyon sa kalilinis sa iyong pagkapatawad ng lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. Dakilang Ama, tulungan mo po ang bawat iya sa amin sa isang mundong mapanganib, sa isang mundong hindi tiyak na ang hakbang ng lipunan ay patuloy sa karamdaman at kahirapan. Ngunit nagtitiwala kami dakilang Ama na hindi mo po kami pababayaan. Kung meron mang kaming mga kapatid na nabubuhay sa karanitaan, ay naniniwala kami na ikaw din ang Diyos na tutulong at gagabay upang mabuhay na mapayapa at masagana at tahimik sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. At kung kami man ay patuloy mong pinagiginhawa, ang iba sa amin ay pauularin patungo sa kayamanang nagmumula sa iyo, ay loobin mo po na hindi kami makapagmataas laban sa iyo, kundi ang mabuting gawa ay patuloy naming magampanan. Sa panahon ng aming pag-iral at buhay, ay patuloy kami makapaghain ng mga haing nakalulugod sa iyong dakilang paningin na siyang hinahanap mo po
sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, narito po ang aming mga kapatid. Bagamat sila po'y nasa iba't ibang mga dako. Yan ang kapatid na Lexter Formon. Sa makita ng kanyang magulang, si Kapatid na Lina Formon, sila po na nasa pangibang bayan, ay patuloy po silang nililigtas at pinagpapala. Ang aming kapatid na Leslie Austria sa pagsapit ng kanyang 21 taong kaarawan. At gayon din ang aming kapatid na Lisette Cebu ay patuloy pong naghahain din ng hain ng pasalamat. At gayon din po ang aming minamahal na kapatid na Ruben Cebu Jr. Sa kanyang kalagayan ay patuloy pa rin po naghahain ng mga haing ukol sa Espiritu. Tulungan mo po siya, bigyan mo po siya na paginhawaan din lamang ng kanyang lupang katawan. At higit sa lahat ng kanyang pag-iisip na sa kanyang karir at paghahanap buhay ay ibigay mo na po kung ano ang mabuti para sa kanya. At sa gayon ay isang mo ring anak na sa tuwi-tuwin ay lagi rin namin kasamang maglilingkod sa iyo, pupuri luluwalhati diyan po sa iyong banal na harapan. Dakilang Diyos, ikaw ang aming Ama. Kami po ang iyong mga anak. At bilang mga anak ay umaasa kami na patuloy mo kaming pagkapalain sa lahat ng araw at sandali ng aming mga buhay. Ngunit ang aming pakiusap, dakilang Ama, ay dito mo na po sarap pagbawa kasi ng aming mga hirap na buhay. Ang isang buhay na matibay at matatag. Isang buhay na nagkakaisa sa pananampalataya. Isang buhay na hindi makikilos sa anumang pagsubok ng panahon at buhay na dumarating. Kundi ang bawat iya sa amin ay mananatiling maglilingkod sa iyo hanggang doon sa oras ng aming mga kamatayan. Maasa kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng langit na mayaman sa kabutihan at hindi nagsasawa na magbigay sa amin ng maraming pagkapala. Ang aming kahilingan na din na po na sa bitla ng kumid kong dila na pangailangan ng iyong mga anak ay dagdago na pong ipagkakaloob. Maging ang hain na ukol sa Espiritu ng iyong mga anak nagkapasalamat. Ang lahat ng hinihiling po namin. Alam ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. na naging bunga ng pag-ibig at pananampalataya ng bawat isa. Lobin mo po sa natin magamit lamang po ng imuting pangasiwa at lalong ikahayak, kalalaganap ng iyong mga banal na mga katwiran. Upang dito po sa silong ng langit ay di mapupula yung mga nagpurit at nakita sa iyong banal na. Amen. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, umaasa po kami ng salaping ito. Gayun din ang mga nakayanang handog ng mga anak mo nagpasalamat sa hapong ito ay naging isang masarap na samyo sa iyong kaitaasan.
matalapusan itong kabanalan sa aklat ng aming mga buhay kung karapat-dapat po kong tawaging tagapagmana ng pangakambukong buhay na walang hanggan. Panginoon namin Diyos na makapangyarihang ka po sa lahat, hindi po namin makalimutan dalangin sa iyo. Kami yung mga anak na kinakasangkapan sa dakilang gawain ito. Naway pagkakalooban niyo po sana kami, Panginoon, ng mga pagkakatasakay lamang po ng iyong banal na kalooban upang ang mga bahagi po nito ay magamit sa pagtupad sa mga tungkuling iniatang mo sa aming mga buhay. Lahat po ito ay aming nihiling at nasasalamatan sa tanging pangalat karapatan ng aming mananakop na si Kristo Jesus. Amen. Dos lohiya, mga kapatid. Ng karapatan ay pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga bangaral. Naway tanggapin natin wala hanggang pag-ibig na Diyos amang sumasa mga langit, ang kanyang biyaya, pagliligtas, kapayapaan, pag-ibig at ang pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu na maghari sa ating mga puso mula ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, last week po ngayon, Then, meron tayong tulungan kay kapatid na Ronel Sibuk, Yun ang sa namatayan, ngayon ang natin. Saka yung mga, po natin, mga tulong po. Kasi, klase na sa darating na Miyerkules. Bilis na panahon,